Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Muli po isang mapagpalang pagbati at welcome po muli sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang ito ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team sa ating production side, ang ating executive producer for today, si Miss Drizzle Nanyong, kasama ang ating katuwang na si Mr. J. Arevalo. And of course, sa Master Control, si Mr. Milo Jonela at sa ating Wirecast, si Hero. Kami po ay inyong napapakinggan at nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa ating YouTube channel. Sa inyo po mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And napapakinggan sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And syempre, hindi ho magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa pamamagitan po ng inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang po ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Yan. At kamusta na po kayo ngayong araw na ito? I hope you're all doing fine at tututok pa rin po tayo sa mga kaganapan dito sa inyong inang bayan para po malaman din ng ating mga overseas Filipino workers at ng ating Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo ang mga pinag-uusapan at kaganapan dito sa Pilipinas. Isa ho sa pagtutuon ng pansin natin sa unang bahagi ng ating programa ay ito pong lumitaw o pinag-usapan o lumantad sa publiko na may senaryong no-L o no elections pagdating ng taong 2028. Ito pong no-L election scenario ay tumambad dahil po sa naging video presentation ni Senator Amy Marcos sa Senado. Kung saan pinapakita doon na may mga move o hakbang sa House of Representatives maging sa ilang mga senador na i-push ang charter change leading to a no election scenario sa 2028. Ngayon, constitutional wise, pwede po ba 'yon? Or batay po ba sa rules ng Commission on Elections pwede bang magkaroon ng no-L? Alam ko sa panahong ito masidhi po ang paghahanda ng Commission on Elections para sa susunod na national elections sa 2028. Actually, tuwing makakapanayan po natin ang ating mga embahada sa iba't ibang panig ng mundo, sila rin po patuloy ang overseas voters registration, particular dito sa 2028 national elections. Para masagot po ang mga katanungan na yan, nasa linya po natin ngayon ang ating butihing spokesperson ng Commission on Elections. Wala pa? Sige. Wala pa pala si Director. Kasama po kasi natin para masagot ang mga katanungan na yan ay ang spokesperson ng Commission on Elections, walang iba kundi si Director Rex Laudianco. Yan. Pinag-uusapan na po kasi ngayon yan. Naging mainit na usapin din po yan sa Senado nung yan ay ipiniresenta, yung video na ipiniresenta ni Senator Amy Marcos. At umalma dyan ang ating mga senador. At nag-motion sila na i-strike out yung video presentation na yan ni Senator Amy Marcos. Dahil sa kadahilanan wala naman daw pong katotohanan, walang batayan at isang fake news yung lumabas na yan. Pero ang problema dumikit sa kaisipan ng ilan nating mga kababayan yung no-L elections na yan dahil sa charter change. Mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po sa kanyang state visit sa Japan na itanong sa kanya ng media kung anong reaksyon niya dyan. At nagkibit balikat lamang ang Pangulo, ngumiti lamang ang Pangulo. Hindi natin alam kung anong ibig niya sabihin doon sa kanyang pagngiti o pagkibit balikat doon sa ginawang video presentation ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Alright, sige po, habang inaantabayan na natin si Director Rex Laudianco ng COMELEC, narito mo po na ang ilang mga paalala.
Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba? Alright, habang inatabayanan po natin ang ating unang panayam ngayong araw na ito na kay Director John Rex Laudianco, spokesperson ng Commission on Elections, bibigyan po kayo ng overview kung ano po ba yung mga dapat pa nating antabayanan, dapat pa ninyong antabayanan ng mga panayam natin ngayong araw na ito. Ano po? Una po, makikipag-ugnayan din po tayo dito sa grupong Tres Marias. Ano po? Kay Miss Myra Aragon. Si Miss Myra Aragon ay isa nating kababayan na nagtatrabaho at naninirahan sa Lebanon. Siya yung founder ng Tres Marias. Bakit tayo makikipag-usap sa kanya? Gusto po nating malaman kasi yung sitwasyon ngayon dyan sa Lebanon dahil dito pong mga nakalipas na araw, mas pinaigting po ng bansang Israel ang pag-atake sa Lebanon, lalo na particular sa southern at eastern region ng Lebanon. At ayon sa report, dose-dose na pong mga tao ang nasawi sa mga nasabing pag-atake na yan ng Israel sa Lebanon. At syempre tinitingnan din po natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan dyan sa Lebanon, particular ang ating Philippine Embassy dyan sa Beirut, sa Lebanon. Kaya lang nga po, hindi pa natin masyadong makuha yung commitment mula sa ating Philippine Embassy. Kaya't minarapat po nating makausap mismo yung ating mga kababayan na nandyan sa Lebanon para po malaman natin ang kanilang sitwasyon. Okay, at masiguro natin na walang nasaktan o nasawi sa mga nangyaring pag-atake muli na yan ng bansang Israel. And of course, later on, makakasama rin po natin ang isa sa pinakamalaki, if not ang pinakamalaking organisasyon ng mga magsasaka o ng agrikultura dito sa Pilipinas, ang SINAG, sa pamamagitan po ng kanilang presidente chairman na si Chairman Rosendo. So dahil ang Department of Agriculture po nagsabi na nagbigay sila ng babala ang Department of Agriculture dahil po dito sa maaring maging epekto ng El Nino sa bansa. At ayon po kasi sa Department of Agriculture, maaring maslas o mabawasan ang national rice output natin ng Pilipinas ng nasa 700,000 metric tons. Malaking po yan, malaking bahagi ng rice production natin at maaring maging banta para po sa ating food security. At of course, kinabukasan o kabuhayan ng ating mga magsasaka. Lahat pong yan later on sa ating programa. Nasa linya na po natin ngayon ang ating spokesperson ng Commission on Elections. Walang iba kundi si Director John Rex Laudianco. Okay? Okay, hindi pala si Director John Rex Laudianco ang kasama natin sa programa ngayong araw na ito. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations!
meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampa. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, nagkaroon tayo ng konting mix-up dito sa arrangement ng ating guesting for today. So sa ngayon, nasa linya natin ang komunikasyon ang founder ng Tres Marias, walang iba kundi si Miss Myra Aragon, para malaman natin ang sitwasyon ngayon ng ating mga kababayan dyan sa Lebanon matapos po ang mas pinaigting na military airstrikes ng Israel sa southern at eastern portion ng Lebanon. Alright, nasa linya na po siya. Magandang umaga, Miss Myra. Welcome back sa programang Global na Tayo. Good morning po, Sir Ray, and good morning, Pilipinas. Magandang umaga po. Well, napatawag po kami. Pasensya na po kayo. Naabala namin kayo ngayon. Pero napatawag kami. It's okay po. Dahil concerned kami sa kalalagayan po ng ating mga kababayan sa Lebanon dahil may mga ulat po na pinaigting ng Israel ang pag-atake sa Lebanon, particular sa southern and eastern region ng Lebanon, at may naulat na po na marami ang nasawi. Sa kasalukuyan po, Miss Myra, kamusta ang kalalagayan ng ating mga kababayan dyan sa Lebanon? Sa part naman po ng Filipino community dito sa Lebanon, yung binobombahan na area, karamihan ng mga Pilipino na naandoon ay lumikas mula pa nung unang kasagsagan ng pagbobomba. Hindi pa sila exactly na bumabalik dahil nga kung ano rin, halos destroyed din yung mga areas doon, tapos yung mga employers din nila wala doon. So, wala pang Pilipino na exactly doon sa area na binobombahan ngayon. Meron yung mga Filipinos na married to Lebanese na bumalik sa area nila. Pero as of sa monitoring namin, okay naman sila. Wala pa rin, hindi pa rin sila na apekto masyado. Although, naririnig nila nafe-feel nila, hindi lang sa naririnig, nafe-feel nila talaga yung mga pagyanig ng building nila dahil malapit nga sila doon. Okay. At yung sa amin kasi meron kaming informal shelters na ginawa ang Tres Marias, andito pa rin yung mga tao na lumikas doon sa area na yun. So, medyo okay pa rin ang pakiramdam ng Filipino community. Alright, so sa kasalukuyan, Ma'am Myra, ilan po yung mga kababayan natin na nasa mga shelters po ng Tres Marias ngayon? Ang sa akin po ay 3 families ito na may mga tiga-apat na anak. 3 families na may tiga-apat na anak. So galing Yes po sila ng galing po sila ng southern region ng Lebanon. Hindi po, Dahieh, yung Beirut area, yung kahapon na Beirut mismo, binumbahan. Beirut area mismo? Yes po, Beirut yung kahapon na binumbahan. Dito yun sa Dahieh, Beirut po yan. Hindi po Okay. yan sa south. Okay. Yung last time din na merong taga-south na pumunta sa amin, tinanong ko sila, kamusta kayo doon? Sabi niya, nafe-feel nila yumayanig yung building nila pero wala din silang choice kasi they still have to work for their family. At sabi nila, pero sabi ko, kung feeling nyo na kausapin nyo yung amo nyo kung pwede bang lumikas na kayo dyan. Pero pa naman daw sila, okay pa naman daw sila doon.
Okay. So, pero sa ngayon po, wala pa kayong mga ika nga nasa shelter na galing sa southern region dahil na-evacuate yung nag-evacuate sila from the southern Yes region. po. Okay. Yes po. So, ito namang sa center, itong Beirut, hindi naman po ito nakakaranas ng pag-atake. Itong, Ang kahapon po, yung sa Beirut ang nabombahan kahapon. naku, meron, Nagsilikas na naman yung mga tao kaya nga ine-expect na naman namin ma-increase yung demand ng hot meals sa amin mhm. kasi nagsilikas na naman din yung mga tao doon. O- Kababalik nga lang sana, sabi nila kasi akala nila okay na, pero ayun, nagbomba na naman kahapon. okay, pero saan nakasituate ang ating Philippine Embassy? Nasa Beirut ba? Ang Yes po. Sila doon mas mafe-feel nila yung mga pagbobomba doon. Mas malakas ang tunog doon sa kanila kasi malapit sila doon eh. Mhm. Mhm. Shuaifat kahapon na tinira, Shuaifat, Dahye. Ang Shuaifat malapit lang yan sa embahada natin. Okay, sana nasa ligtas na kalagayan ang ating ambassador at ang mga embassy officials doon, ano, Miss Myra. Yes po. Last, yung Eid al-Adha Mhm. na nakasama namin si Amba Miranda, Mhm. yun nag-uusap nga kami, yun pinag-usapan namin yung sitwasyon. Ayun, kinabukasan may bomba na naman. Oh, pero may communication kayo ngayon with the Philippine Embassy. Yes Nakakausap niyo po, sila. meron. Okay. Meron. In-update nga nila sa akin nung last ng pagkita namin ni Amba Mhm. Miranda nung Eid al-Adha. Mhm. Tinanong niya nga, kamusta yung ilan ba ang tao sa inyo? Sinabi Mhm. ko rin, ano naman, may naman, communication naman po kami. Alright. At nakakatulong naman sila sa inyong ika nga po Tres Marias Foundation. Nakakapagbigay Yes sila ng po. assistance sa inyo. Yes po. Okay, that's good to hear. Pero ang pinakamagandang balita rito, wala pa kayong nalalaman o maging sa embassy, wala pang nare-relay sa inyo kung may nasaktan o nasawing Pilipino sa muling Wala po, pag-atake. wala po. Mabuti naman po. Salamat sa Diyos, oo. Okay. Kamusta naman po ang ginagawa ng Tres Marias ngayon? Dahil sumusubaybay po ako sa mga Facebook post ninyo, yung mga paghahanda ninyo ng mga pagkain na pinamimigay at training na binibigay ninyo sa ating mga kababayan dyan sa Lebanon. Kamusta po ang advocacy ng Tres Marias? Wala pong tigil eh. Ganoon pa rin kahit sa kasagsagan ng gera, in the middle of cooking hot meals, distribution of dry food items sa mga migrant IDPs, Mhm. patuloy pa rin po yung mga vocational skills training natin. Kasalukuyan, meron kaming baking classes para na kahit papaano yung mga kababayan natin at ibang mga migrant dito, mawala-wala din yung mga pag-iisip sa mga tensions. Mhm. At na-empower pa din yung knowledge nila sa mga skills, Mhm. ma-add din yun para kahit papaano makapagdagdag sa hanap buhay nila. Okay. So ibig sabihin niyan tuloy-tuloy lamang po pero yung suporta ng embassy, ganoon din ang suporta sa Tres Marias dito sa organisasyon ninyo. Yes po, anytime, lagi naman silang nagsasabi kung anong kailangan nyo, sabihin nyo lang sa amin at Okay. handa kaming tumulong sa inyo. Alright. So ano pa bang mensahe na pwede niyong iparating, Ma'am Myra, sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at lalo na sa mga Um, kababayan ninyo diyan sa Lebanon? Yes po. Ang sa akin lang sana po kasi may pinapatupad ngayon na cash assistance Mhm. para sa mga affected na OFWs dito sa Lebanon. Mhm. Ang patupad kasi po, syempre naiintindihan din namin, kailangan ng mga documents, mga legal documents Mhm. para i-process yung ayuda. Mhm. Karamihan kasi ng mga Pilipino dito are undocumented. So, Okay. ibig sabihin, hindi sila nakaka-avail sa ayuda. Though we do understand kasi government funds yan, dapat kasi may proper documentation. Kaso lang po, karamihan sa mga hindi nakakatanggap, yung mga undocumented, which yun naman sila din ang nangangailangan talaga. And yung mga Pilipino na may asawang Lebanese, hindi sila included dito kasi ano nga to,
yung project under ng Department of Migrant Workers. So, bilang may asawa na silang ibang lahi, hindi na sila nabibilong doon sa OFW. So, Okay. hindi sila po nakaka-avail ng ayuda. Though affected sila kasi nandun sila sa southern area eh. Mhm, mhm. Pero ibig sabihin, hindi ba 'yan tinutugunan ng ating embahada ng Lebanon, Philippine Embassy Lebanon? Kasi ganito po ang itong project ngayon na pinapatupad is under the Department of Migrant Workers. So iba yung pondo ng Department of Migrant Workers, iba rin yung pondo sa embahada natin. So I don't know kung although sabi nga ni Amba Miranda na sinusuportahan man din nila yung gawain ng DMW, ng MWO dito sa Lebanon, pero kasi meron mga criterias na pina-follow. Oo, pero ibig sabihin, sabi nga mismo ni Pangulong Marcos at saka ni Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW, kay undocumented or documented, kinakailangan bigyan ng tulong eh. Yun nga ang kinapagguguluhan na dito ngayon na sir kasi ang yung mga undocumented, hindi kasi hinahanap kasi yung ikama, hinahanap kasi yung salaysay ng amo. Saan sila kukuha nun? Makaramihan, lumayas na yung amo eh. Kasi naggera, iniwan Mhm, sila. So, mhm, paano pa pipirmahan ng amo? mhm, mhm. Okay, pero ito ba'y nakarating na sa ating embahada? Alam na nila itong sitwasyon na 'to? Yes po, kasi alam nyo na po, ang mga Pilipino talagang maiingay sa social media. Mhm, mhm, Eh, nagpo-post yan. So, imposible naman di naaabot sa kanila. mhm. Sige po, ganito ang gagawin natin. Ano po, we will dapat kasi bukod sa inyo, Ma'am Myra, makakasama rin natin ang Philippine Embassy Lebanon. Kay Yes po. Ambassador, kaya lang nga hindi sila sumasagot sa aming mga request o kinakailangan pa nila ng clearance, something mula dito sa Or DFA sa baka Manila. naman din naka-alert sila sa Oo. recent pagbobomba kahapon. So, Pero baka we will try our best na makuha sila sa Lunes para po sige masagot po. itong mga katanungan ito. Ano po? At kung kinakailangan namin kayong tawagan ulit sa Lunes para Sige po sir. mas malinaw na maipaliwanag yung sitwasyon at concern ng ating mga lalo na yung mga undocumented nating mga Pilipinos, ang sitwasyon nila Yes diyan. po. Okay? Yes po. Yung So, sa amin sana kahit passport na lang or xerox ng copy ng passport for identification kung kailangan man to identify really the person. Pwede na yung xerox or mhm, passport. Pwede na mhm, yun. mhm. Sige, kung hindi man namin makuha ang embahada for any other reason, susubukan din natin ng DMW mismo si Secretary Hans Leo Kakdak para sagutin Yes po. itong issue na to dahil malinaw na sinabi ng Pangulo at saka ni Secretary Hans Leo Kakdak kay documented or undocumented Pilipino pa rin yan, kinakailangan tulungan, kinakailangan bigyan ng assistance. So tingnan Yes natin kung po. saan nangyayari yung bottleneck na yan, yung mga documents requirement na yan. Tulad nga po ng sinabi ninyo, hahanapan ng ikama. Tama ba yun? Hahanapan ka ng Yes ikama. po. Tapos Yes. kung wala ikama, hahanapan ng salaysay mula sa employer. Salaysay ng amo. Wala na yung employer. Umalis na dahil nga sa Wala. paggera. Eh. O saan pa nga naman Yes sila po. kukuha ng salaysay? Di ba? Yun na nga po Oh. eh. Meron din mga amo matatanda na hindi na marunong sumulat. Mhm. Sige, we will susubukan po natin kunin ng panig diyan ng ating Philippine Embassy sa Beirut, Lebanon, maging ang Department of Migrant Workers kung makukuha natin sila pareho sa Lunes. Ano po, Miss Myra? Sige Pero po, sir. nagpapasalamat po kami sa tulong na binibigay ninyo sa ating mga kababayan dyan sa Lebanon sa pamamagitan ng inyong foundation na Tres Marias. Okay? Thank you, Sir Ray. Maraming salamat po. Thank you very much. Ang ating Maraming salamat founder din po. ng Tres Marias, Miss Myra Aragon. So yun. So bukod mga magandang balita, wala pang nalalaman o nakakarating na balita dito sa kila Miss Myra, founder ng Tres Marias, o wala pang pinapaabot din na impormasyon ng ating Philippine Embassy sa Lebanon sa kanila kung meron pang nasaktan o nasawi sa pinaigting na pag-atake ng Israel, military strikes ng Israel sa southern and eastern region ng Lebanon. Bagamat ang Tres Marias po kasi isa itong organization eh. So meron silang mga volunteers ito ng mga Pilipinos natin, mga kababayan natin na tumutulong din sa kapwa nating mga kababayan dyan sa Lebanon. Meron silang shelter na naitayo at meron sa kasalukuyan
merong mga Pilipino doon kasama ng kanilang pamilya doon na naka-shelter doon doon sa mga shelters ng Tres Marias. At tumutulong naman po, nagbibigay naman ng assistance ang ating Philippine Embassy sa Lebanon sa kanila. Ngayon, kung sinusubaybayan po ninyo yung ating panayam kay Miss Myra Aragon, isa sa mga concern ngayon ay yung pag-process ng mga documentation, lalong-lalo na sa pagbibigay ng tulong o ayuda sa ating mga kababayan na naapektuhan ng gera, military strike sa Lebanon. Walang masyadong problema kung documented yung OFW dahil may mga papeles. Ang nagiging problema ay yung mga undocumented. Ano po? Plus, yung mga kababayan natin na kapag nakapangasawa ng mga Lebanese, so parang lumalabas, ano na sila, hindi na sila sakop ng DMW, hindi na sila classified as migrant worker. So, siyempre, dapat yun nasa ilalim na yun ng Philippine Embassy bilang isang Pilipino na nandoon. Bagamat nakapag-asawa nga ng Lebanese, they're still Filipinos. Sabi ko nga, ang laging sinasabi po ng Pangulong Marcos at ng DMW Secretary Hans Leo Kakdak, kaya documented or undocumented, basta Pilipino, kailangan tulungan. So, ayan po ninyo, yung ating mga kababayan sa Lebanon, we will try our best na makausap ang ating Philippine Embassy sa Beirut, Lebanon sa Monday, maging ang ating kalihim ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Samantala, sa iba pang usapin, tulad po na nabanggit ko kanina, itong senaryo na pinalutang na charter change leading to a no election sa 2028. Pag-uusapan na po natin ngayon. Nasa linya na po natin ngayon ang spokesperson ng Commission on Elections, walang iba kundi si Director John Rex Laudianco. Director Rex, John Rex Laudianco, magandang umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po, sir, at magandang umaga po sa lahat ng tagoy-subaybay ng Radyo Pilipinas World Service Program, Global na Tayo. Good morning po. Good morning po, Director Laudianco. Director, I'll go just straight to the point sa question. Meron bang constitutional basis at pwede bang magkaroon ng no elections sa 2028 tulad ng pinalabas na isang video sa Senado ni Senator Amy Marcos? Naku, wala po. Sa ating saligang batas ay wala pong puwang ang no election scenario. Okay. Sige, medyo... Bakit? Dalawang section po ang nagsasabi na dapat na magkaroon ng halalan sa second Monday of May ng 2028. Una, yung section sa Article 7 ng ating Constitution, yung pong patungkol sa ekutibo, Pangulo at ikalawang Pangulo na dapat magkaroon ng halalan. Din nga po, second Monday of May at ikalawa, yung Article 6. Patungkol naman po ito sa mga miyembro ng House of Representatives at miyembro ng Senado. So malinaw na malinaw po yan. And in fact, may ikatlo pa po yung ating transitory provisions kung saan sinasabi nga po na yung unang halalan, yung unang uupo, nagsimula noong 1992 at every 6 years thereafter ay merong pampanguluhang halalan. So malinaw po ito at kailangan po sundin ng saligang batas. Yan ang mandato ng COMELEC, kayo tuloy po ang aming paghahanda. Director Rex, ito kasi siyempre nabanggit nyo based sa Constitution at based na rin sa COMELEC, walang basihan ang no election sa 2028 at hindi maaaring mangyari yan at kailangan magkaroon talaga ng election, presidential or national election sa 2028. Pero kung magkakaroon ng charter change, pagbabago sa Constitution tulad nung pinakitang presentation ng video ni Senator Amy Marcos, kung talagang magkakaroon ng push na gano'n, pwede bang mangyari yon na walang Noel? Kung magkakaroon po, pero kung tatandaan po natin sa senaryo po ng Pilipinas, dalawa. Alam niyo po, sir, bata pa po ako, nadidinig ko na yung Noel senaryo na yan. Ngunit dahil na saligang batas ang bigay ng mandato na dapat sa second Monday of May at kailangan baguhin ng saligang batas, hindi po nagawa-gawa yan sa dinami-dami ng paulit-ulit na lumalabas yung Noel senaryo po na yan. Ikalawa, hindi po biro ang mag-amyenda at magbago ng ating saligang batas. Ilang beses na rin pong sinubok at ito po hindi nagtatagumpay. Naging matibay, naging matatag po ang ating 1987 Constitution dahil sinadya po talaga yan. Yes, tama, meding baguhin pero hindi ito para baguhin ng basta-basta lang dahil kinakailangan po ang isang napakahabang proseso na involve ang lahat ng Pilipino. Ayun. And speaking of napakahabang proseso na involve ang milyong-milyong mga Pilipino, kamusta po ang paghahanda para sa 2028
election. Bilang pagsusulong nga po sir ng ating mandato na kailangan may halalan sa 2028, maaga pong binubuksan ng COMELEC yung ating magiging terms of reference, ang pag-aaral sa mga sistemang gagamitin. 2 weeks ago ay nailabas na po natin yung ating terms of reference para sa internet voting, para sa overseas, at yung pong transmission service na gugustuhin po natin para po ating halalan. At sa June 2, ilalabas na rin po natin sa ating mga executive sa media, sa ating mga stakeholders, political parties, citizens arm, yung pong pag-aaral natin sa sistemang gagamitin sa automated election system. So kung makikita nyo po ang paghahanda ng COMELEC ay hindi po sa 2027. Ito po'y ginagawa na namin ngayon dahil pag ito po'y na-finalize sa tulong ng ating mga academe, sa ating mga stakeholders, gusto namin mag-procure na kami ng sistema itong 2026. Lahat ng certification ay gagawin na sa 2027 nang sa gayon po pagpasok ng 2028 balota na lang po ang iintindihin natin. And of course, speaking of internet voting, patuloy sa tuwing makakausap po namin ang ating mga embahada sa iba't ibang panig ng bansa, patuloy po ang kanilang overseas voters registration. Kamusta po ang pagmomonitor ng COMELEC dito? Sa ngayon po ay maganda naman, sumusulong at nakakatuwa po ang ating mga embahada at konsulada sapagkat doon sa kanilang mga consular services, pag sila po'y bumibisita sa mga Filipino community, ay isinasama na po yung serbisyo ng registration ng ating Filipinos overseas. At sinasabi nga po namin, hindi lang po ito pang OFW, hindi lang po ito sa mga kababayan natin na nandun sa ibang bansa dahil sabihin natin nagtatrabaho o iba pa, kundi ang sinasabi po natin kung ikaw ay botanting Pilipino at nagkataon na sa May, from April 8 up to May 8, 2028, ikaw ay nasa ibang bansa, nakikita mo na, para mapatuloy ka makaboto, magrehistro ka as overseas voter. Napakadali lang po, pumunta lang sa embahada at konsulada at lalo na ngayon na naka-internet voting po tayo, saang parte man yan ng bansa na yan, marino ka man, seafarer, nasa barko, basta may internet, makakaboto ka. And total na pag-uusapan na rin lang naman natin po, Director Laudianco. So, tuloy-tuloy po ang registration para sa 2028 elections. Kailan po ang deadline nito? So, ito po nga po ang ating overseas voting na registration ay magtatapos ng September 2027. So kung mapakikita nyo po, maaga sila nagbukas. December 2025 nagsimula na po yan at magtatapos ng September 2027. At para naman po sa mga kababayan natin na magiging kwalipikado ng botante o kaya po ililipat ng tirahan dahil tapos na nga po yung registration para sa Barangay SK, huwag mag-alala. Pagdating po ng February 2027, muling bubuksan ang registration po para naman po sa 2028 national at local elections. Alright, so malinaw po yan sa sinabi nating Director Rex Laudianco. Yung ating mga kababayan na nakikinig at sumusubaybay ngayon, maging yung ating mga overseas Filipino workers na umaasa at nagpaparegister na sa overseas voting, tuloy ang eleksyon as far as the COMELEC is concerned. Walang senaryo na no-el. Tama ba, Director Laudianco? Tama po, dahil hanggat matibay, matatag, hindi nagbabago at nandiyan ang ating saligang batas, tuloy po at gagawin ng COMELEC ang aming mandato na gawin ang halalan sa second Monday of May o May 8, 2028 para sa ating national at local elections. With that, Director John Rex Laudianco, maraming salamat po sa kasiguruhan na yan na inyong pinarating sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Thank you very much, Director Rex Laudianco. Maraming salamat po, mabuhay and God bless po. Ang ating spokesperson ng Commission on Elections, Director John Rex Laudianco. So, as far as the Commission on Elections is concerned, wala pong mangyayaring no election scenario come 2028. Ano po? Yan po ay sa panig ng Commission on Elections. Ngayon, yung usapin ng charter change, ibang usapan po yun. Yun talagang babaguhin mo yung konstitusyon para nga magkaroon ka ng charter change to CONAS or CONCON. Yun nga po yung mainit na pinagdidebatihan ngayon. Yun ang isa sa mga lumitaw doon sa video presentation ni Senator Amy Marcos nitong mga nakalipas na araw sa Senado na inalmahan ng mga minority senators dahil nababanggit sila doon meron pang nabanggit na Duwag 11. Medyo talagang pumalag doon ang mga senador, lalo na si Senator Mig Subiri. Okay? So, pero pina-strike out na po Pina-strike out na po yung video presentation na yan. At mukhang ini-strike out naman sa Senado. Pero ang problema, naipalabas na yung po mga kaganapan ngayon sa Senado kasi naka-live stream yan. So, kung napapanood yan
sa YouTube, sa Facebook. So nailabas na. So napanood na ng milyon-milyon nating mga kababayan. Pero in-strike out po yan sa records ng Senado. So for the Commission on Election is concerned, wala pong senaryo na no election come 2028. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan. Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo. Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-60 ng aircon? Baka mainitan yung mga tropa ko na, eh. At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hotdog? Kailangan nasa freezer? Nanay naman, eh. 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ayon po sa Department of Agriculture, nagbabala ang Department of Agriculture sa epekto ng malalang El Nino, severe El Nino sa bansa. At ayon po sa Department of Agriculture, ito po ay maaring makaapekto sa pangkalahatang rice production o food security ng bansa. Tinatayang 700,000 metric tons ang maaring mawala sa rice production natin dahil po sa El Nino. So, syempre ang epekto po niyan, tataas ang presyo, hihigpit ang supply kung sakasakali, lalo na kung pati yung mga kalapit nating bansa na pinagkukunan natin ng bigas, mahihirapan din mag-produce, so tataas ang presyo ng imported rice. At the same time, makakaapekto rin sa kabuhayan ng ating mga magsasaka. So narito po at makakausap natin ngayon ang isa sa pinakamalaki, kung hindi man ang pinakamalaki ng agriculture organization dito sa Pilipinas, ang SINAG. Kasama po natin ang kanilang founder at chairman Rosendo So. Chairman So, magandang umaga po mulit. Welcome back sa programang Global na tayo. Yeah, magandang umaga, Ray. Magandang umaga sa lahat. Alright. Nagbabala ang Department of Agriculture hinggil dito sa malalang epekto ng El Nino. Around 700,000 metric tons daw po ayon sa DA ang maaring mawala o mabawas sa rice production natin. Makakaapekto na rin ito sa food security natin. Ang nakikipag-ugnayan po ba ang Department of Agriculture sa inyo tungkol dito sa mga datos na inilabas nila, Chairman So? Yeah, so far, Ray, ina-assess pa rin natin, no? Kasi yung mga farmers late planting nga, dahil to
dun sa announcement ng DA na yung may El Nino, no? Mhm. Pero ang tingin naman natin, yung mga farmers kasi baka mag-abold, no? Yung this coming June. Kasi for the past few days, medyo may ulan. Mhm. Mhm. So yung pa, nag-start na yung may area na pwedeng tamnan, Mhm. nagpre-prepare na yung mga farmers. So, Mhm. dapat yung assistance ng Department of Agriculture, yung fertilizer subsidy or Mhm. yung fuel subsidy, Mhm. maibigay na sa ating mga magsasaka ng maaga para at least ito is makaprepare yung mga magsasaka. Pero yung pong mga nabanggit niyo yan, fuel subsidy, tulong sa fertilizer at ano pang mga agricultural inputs, ito po ba ay naipamahagi na o ipapamahagi pa lang o hindi pa napapamahagi? Wala pa, no? Hindi pa napapamahagi. Kaya sinasabi natin na sana ma-prepare ito para at least maibigay sa ating mga magsasaka ng mas maagang panahon Mhm. Mhm. at yung preparation na Mhm. makakatulong sa kanila. And Mhm. of course, ang tingin naman natin yung production, depende pa rin dun sa itong tag-ulan. Kasi yung level ng tubig last year, almost ng mga dam, Mhm. almost the same with this year. So, ang tingin naman natin kung ito is yung dumadaan na bagyo is dadaan dito sa area, yung panahon na hindi pa damaging yung Mhm. Mhm. yung pagtanim, no? Baka ma-reach din natin yung production last year. This Okay. Alright. at Sa presyo ngayon, oho. pataba, pero nakita natin doon sa world market medyo bumababa na. Mhm. Mhm. Hopefully bumaba pa ng konti para at least matulungan ng ating mga magsasaka na mag-purchase na Mhm. mas maraming pataba. Alright. We are talking about yung sitwasyon ngayon, ano po, Chairman. So, hindi pa natin pinag-uusapan diyan yung 'pag talagang tumama na yung El Nino dahil ayon sa PAG-ASA, sa ating State Weather Bureau, 92% daw po ng probability ng isang moderate hanggang sa malakas na El Nino, maaaring maramdaman sa ika-4 na bahagi ng 2026. That would be what? October, November, December. Tapos ma-extend ng hanggang 2027. So, sa ngayon po ba, yung pinag-uusapan natin at yung production ng palay ngayon, yung naging harvest natin, hindi pa apektado ito, Chairman So? Ang tingin naman natin kasi pag November harvest na no? Mhm. Kung talim ng June, majority ng mga magsasaka, in which mga 90% na mga farmers naman June nagtatanim. Mhm. Mhm. November na-harvest na yan, no? Or harvesting. So hindi natin makikita na itong last quarter cropping season na ito Mhm. apektado dun sa na-announce na November to January na Mhm. El Nino na severe El Nino. So ang tingin natin yung harvest natin hindi masyadong ganun kaapektado dun sa na-announce ng Mhm. Department of Agriculture. Matanong ko na rin po, Chairman So, anong factor ang pwedeng mangyari dito sa importation ng bigas, imported na bigas, kapag tumama na itong matinding El Nino at magkatotoo nga itong warning ng Department of Agriculture na 700,000 metric tons ang maaaring mawala sa output ng production ng palay. Magkakaroon ba ng role dito ang importation? Mag-i-import ba agad dito ang Department of Agriculture sa tingin ninyo? Yung yung more or less
700,000 metric tons, around 450,000 metric tons na bigas yun. So, ang tingin naman natin is kung ang ini-import natin nasa tina-target is nasa 4 million metric tons. So, aabot tayo ng 2024 level na 2.8, 2.7 to 2.8 million metric tons na bigas. Hindi pa rin ang tingin naman natin wala naman masyadong problema yon dahil yung local harvest mas malaki pa rin. Ng minimum of 19 million metric tons na palay. So sa ngayon po, Chairman So, maaari nating masabi sa ngayon, wala pang masyadong epekto yung El Nino sa ating agricultural production, particularly sa rice production. Tama po ba, Chairman So? Yeah, naapekto dun sa planting season natin ng first quarter dahil dun sa presyo ng palay bumagsak last year. No? Siyempre yung Manong Ray, mas importante kasi yung presyo ng palay hindi malugi ang ating mga magsasaka. Last year kasi bumagsak ng almost 12 pesos ang farm gate price. So below cost, no? Ang production kasi last year nasa 16 pesos. Uy, okay. So lugi. Kaya nung January, February, March, April, mas maliit yung nagtanim ng palay. Ang cost hindi doon sa El Nino. No? Pero itong quarter na ito, yun ang inaano na baka maano yung El Nino. Pero sa tingin ko naman, pasok pa rin tayo, no? Kung yung November ang dating ng severe El Nino, harvest na tayo yung majority ng crop natin pag June nagtanim. Matanong ko na rin po, Chairman, so sa mga miyembro po ng SINAG, may gumagamit na po ba sa inyo na solar-powered irrigation? Yeah, may mga solar pump, no? Dalawang klase kasi yun. Yung mga iba, malakas ang pagbili ng solar pump ngayon. Mga private, no? Yung mga farmers na individual bumibili, cost around umabot ng 65,000 pump. Medyo may halaga rin pala, oo. Yung malaking halaga, pero may nag-ano na rin. Yung mga 2 hectares up, nakita natin may nagpa-purchase, no? Medyo malaki, hindi na nila yung inintay yung sa government. So yung mga iba nag-invest talaga dun sa solar. So nagsiship na rin pala ang ating mga magsasaka sa alternative sources of energy, Chairman So? Yeah, medyo mataas kasi yung fuel. Yes, oo. Taas ng fuel, no? Ngayon, times 2 pa rin ang fuel. Nung March kasi umabot ng 3 times ang fuel. Pero in spite of that, kung makita natin yung presyo ng palay natin, yung presyo ng bigas, no? Yung binebenta ng mga miller, nasa 42 to 44 pesos pa rin delivered sa mga outlet. Kaya pa rin doon sa 50 pesos na tinarget ng MSRP ng gobyerno. Okay, pero sa ngayon po, magkano ang bilihan? Kasi nabanggit po ninyo last year, talagang bumagsak ang presyo ng bilihan ng palay. Nasa 12 pesos lang, below production cost. Pero ngayon, sa kasalukuyan, as we speak, sa inyo pong batayan, Chairman So, magkano po ang umiiral ngayon na bilihan ng palay sa mga farmers?
Yeah, 23 to 24 pesos Mhm. presyo ngayon ng farm gate, no? Yun ang presyo na nakikita natin sa pagbili. Okay. At umabot ito ng almost 28 pesos, no? Farm gate price. Pero ngayon nag-stabilize sa 23 to 24 pesos farm gate price. Yung pong presyo na yan na 23 to 24, yan yung dry na yan, na palay. Hindi pa. Hindi pa? Hindi pa? Okay. Hindi pa. Yung Ano yan, fresh pa? Fresh na harvest pa lang yan. tuyo is around 25, 26. Okay, so talagang medyo may kataasan ngayon. Ano po, Director Rex? Chairman Rex. Paano Ray, medyo tumaas ngayon dahil maraming hindi nagtanim no? Pag sinabi natin yung mga lugi ayaw magtanim kaya medyo mas maganda yung presyo. Pero ang tingin naman natin kung mag-stabilize yung presyo ng 23 to 24 and yung ayuda ng DA makarating ng tamang oras, medyo may pag-asa tayo na marami magtatanim na magsasaka. Okay, yung pong presyo na yan na fresh na 23 to 24 and then yung dry na 25 to 27, presyo po yan ng private trader o NFA? Ang NFA, kasi ang NFA hindi namin kino-consider na player dito sa Okay. kasi ang binibili nila mga 2% lang ng total harvest. Aha. Maliit. Mhm. So hindi natin pina-factor in na yung NFA. Mhm. So mga private traders ito, mga private traders. Yeah, mostly kasi yung fresh harvest kasi ang binibili is yung kubota, di ba? Mhm, Or yung harvester pag pumunta sa isang area, hina-harvest na yung Oo, nakabantay na sila doon. binibili agad, no? So ang NFA naman hindi ganun bumili. Ang NFA is delivered sa kanila Yes. or dry. Hindi sila bumibili ng basa kasi wala naman silang drying facility. Mhm. So kaya konti talaga ang pupunta sa kanila maski itaas nila yung presyo. Mhm. Kasi konti. ano yun added logistical cost sa farmer yun kung ihahatid pa sa NFA. Yeah, kung ito-try mo tapos i-deliver dapat nasa 28 to 30 pesos na yun kung dry 14% moisture. Mhm. So gusto ko mapahabain itong ating usapan, Chairman. So it's getting interesting by the minute. Pero kulang tayo sa material time. Pero siguro paghahandaan na lamang po. Dapat paghandaan natin mga magsasaka itong epekto ng El Nino sa mga fourth quarter ng taong ito. Ano po, Chairman So? Yeah, pero ano naman tayo, tingin naman natin kung magtanim ng June, no? Yung start ng rainy season. Hindi naman ito tatamaan yung 90% na sinasabi natin na magtatanim. Hindi naman matatamaan ng El Nino na yung severe El Nino na papatak noong November dahil by then na-harvest na yung palay natin. Alright. Okay. And syempre, the mas maraming magtatanim, mas maganda, 'di ba? Yung magiging output ng ating agriculture, lalo na sa palay. With that, Chairman So, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin. Thank you so much. Yeah, maraming salamat. Magandang umaga. Ang ating pong Presidente Chairman ng SINAG, Chairman Rosendo So, dito po sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service sa programang Global na Tayo. May pahabol lamang po ako na impormasyon. Kaninang madaling araw na na-retrieve na po ng Bureau of Fire Protection Special Rescue Force ang ika-6 na bangkay na nakuha dito po sa Gumuhong Gusali, yung 9-story building na gumuho dyan po sa may Balibago, Angeles City, Pampanga. Pang-ano na po ito? Pang-6 na po ito
na body na recover diyan po sa Gumuhong Gusali sa Balibago City, Angeles, Pampanga. At patuloy pa rin po ang binago na nga nila binalik nila sa rescue operations. Kasi nung nakalipas na mga araw, from rescue operations, naging retrieval operation. Pero ngayon, binalik sa rescue operation. Dahil naniniwala po yung ilang mga opisyal natin na baka meron pang mga nakasurvive dun sa rubble. Dahil meron pong ilang mga precedents. Pag sinabi natin precedents, yung mga nangyari noon na nagpatunay na makalipas ang ilang linggo, meron pa rin na nakukuhang buhay sa mga gumuhong gusali. I think that was during the 1990-1991 earthquake, nung malakas na pagyanig ng lupa, lindol, lalo na dito sa may bahagi ng Northern Luzon. Ganon din ang nangyari noon from rescue operation, ginawang retrieval. Noong nagre-retrieve sila, nagugulat sila, may nakukuha pa silang mga survivors. So parang ganun po yung prinsipyo na ginawa ngayon dyan sa may Balibago, Angeles City, Pampanga. So from retrieval, from rescue operation, ginawang retrieval dahil akala po nung mga iba wala nang mabubuhay sa tagal ng panahon, ilang araw. So nag-decide sila from rescue to retrieval. Okay, given the precedents ng mga nangyari noon na marami pang nakukuhang buhay, nakakasurvive, maski na linggo ang lumipas, binalik nila from retrieval to rescue ulit. Ayan. Kaya ito pong kaninang madaling araw na-recover po yung ika-6 na bangkay. Yun nga lang pong hindi masyadong magandang balita, hindi po buhay ito. Hindi ito nakasurvive, kundi bangkay po. Ay ika-6 na bangkay na na-recover diyan po sa Gumuhong Building, diyan sa Balibago, Angeles City, Pampanga. At of course, naglabas na rin po ang ombudsman na charge na kaso laban dito kina Senator Jinggoy Estrada, kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, at ng ilang mga DPWH officials and engineers. So isasampa po ito sa Sandigan Bayan. At anytime soon, depende po yan kung gaano kabilis umaksyon ng Sandigan Bayan para maglabas ng warrant of arrest. Yan. So yan po ang mga babantayan natin mga kaganapan dito pa rin sa mga darating na araw sa inyong inang bayang Pilipinas, lalo na ating mga overseas Filipino workers. Doon sa ating mga kababayan na nanonood at sumusubaybay sa Lebanon, makikipag-ugnayan po kami patuloy po kami makikipag-ugnayan sa Philippine Embassy natin sa Lebanon para makausap po natin sila, kundi man this weekend, probably next week, para po dito sa mga concerns na ni-raise ni Miss Myra Aragon, ang founder ng Tres Marias, para po sa concern ninyo, lalo na dun sa mga undocumented na mga Pilipinos na nandiyan sa Lebanon, na humihingi ng assistance o tulong sa ating embahada sa DMW. Dahil hindi raw po ito nakakarating sa kanila, wala silang natatanggap dahil sila daw po ay undocumented. So we have to clear that up with the Philippine Embassy and the DMW. Pero maliwanag po ang sinabi ng Pangulo at ni Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW. Kaya documented or undocumented, basta Pilipino, dapat tulungan. Yun po ang susubukan natin gawin at maiparating sa mga kinakaukulang ahensya. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Global na Tayo. At sa ating Global na Tayo team, sa ating production side, ang ating executive producer for today, Ms. Drizzle Nanyong, kasama of course si Mr. J. Arevalo. Sa Master Control, si Milo Junela, sa Wirecast, si Hero. And of course, bago ako magpaalam, please like and follow our Radio Pilipinas World Service Facebook page and subscribe to our Radio Pilipinas World Service YouTube channel. Antabayanan po ninyo ang mga susunod nating programa. This time, ang ating English service, hahatid po sa inyo yan nila Leo Magpayo. Maraming salamat po at hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!